Chinese Olympic swimmers are in the hot seat right now. Chinese athletes under the scanner for doping. Isang Chinese athlete nandaya sa Paris Olympics? Paanong nakapasok sa kompetisyon ang isang atletang di umano ay gumamit ng ipinagbabawal na substance? Maraming mga tao ang hindi naniniwala na ang bagong world record ni Panjanle ay nakuha sa malinis na paraan. Nagbunga ang mga akusasyon tungkol sa paggamit ng mga illegal na substance tulad ng doping dahil sa nakaraang Olympics competition noon sa Tokyo. Ang doping ay ang paggamit ng mga ipinagbabawal na substance o pamamaraan upang mapabuti ang pisikal na kakayahan at pagganap ng isang atleta. Ngunit itinuturing itong pandaraya at may masamang epekto sa kalusugan. Kumalat ang balita na halos kalahati ng Chinese swimming team na ipinadala sa Tokyo Olympics noong 2021, kabilang si Zhang Yufei, ay nagpositibo sa isang ipinagbabawal na performance-enhancing substance bago ang kompetisyon. Kung totoo man, ano na lang kaya ang mangyayari sa Chinese athlete na ito? Mabilis na kumalat sa iba't ibang news outlet at social media ang balita tungkol sa isang Chinese athlete na si Panjanle, 19 na taong gulang, tungkol sa pagkapanalo nito sa 100-meter swimming category sa Paris Olympics. Mabilis na nag-trending ang balita tungkol dito, pero hindi lamang dahil sa pagkapanalo, pero dahil rin sa nandaya raw ito. Totoo kaya ang paratang na ito? Yan ang ating aalamin. Labis na nakagugulat ang bilis ni Pan. Ang bilis nito ay nasa 46.40 seconds, dahilan para matalo ang Australianong kalaban na si Kyle Chalmers. Makikita sa litrato ang ngiting tagumpay ni Panjanle, ngunit ang kanyang tagumpay ay nasundan ng matinding kontrobersya. Si Brett Hawke, isang Australian coach at dating Olympian, ay naglabas ng sama ng loob sa Instagram matapos ang karera. Sinabi niya, "I've studied this sport. I've studied speed. I understand it. I'm an expert in it. That's what I do, okay? I'm upset right now because you don't win 100 freestyle by a body length on that field. You just don't do it. It is not humanly possible to beat that field by a body length." Nagpahayag pa si Hawke na ang ganitong klase ng performance ay hindi makakamtan ng walang tulong. Sinabi niya na ang bilis ni Panjanle ay mahirap paniwalaan, na hindi ito kayang gawin ng walang tulong ng kahit na anong illegal substance. Nagbigay din ng kanyang opinyon si Chalmers, ang nanalo ng silver sa parehong kategory matapos ang awarding ceremony. Hindi siya nagpakita ng anumang hinala tungkol sa pandaraya. Sinabi niya, "I do everything I possibly can to win the race and trust everyone's doing the same as I am. Staying true to the integrity of sport." Sinabi pa nito na, "I trust that he deserves that gold medal." Matatandaan na nasungkit ni Panjanle ang unang world record noong Pebrero 11, 2024 sa bilis na 46.80 seconds sa 100-meter freestyle habang kasali siya sa 4x100-meter freestyle relay team sa World Aquatics Championships sa Doha. Matapos ang ilang buwan sa 2024 Paris Olympics, natalo ni Pan ang sariling record at nanalo ng ginto sa bilis na 46.40 seconds lamang. Hindi lamang gulat at pagkamangha ang nakuha ni Pan mula sa mga tao, ngunit pagkaduda din dahilan niya, hindi naman daw ito possible para sa isang tao. Maraming mga tao ang hindi naniniwala na ang bagong world record ni Panjanle ay nakuha sa malinis na paraan. Nagbunga ang mga akusasyon tungkol sa paggamit ng mga illegal na substance tulad ng doping dahil sa nakaraang Olympics competition noon sa Tokyo. Ang doping ay ang paggamit ng mga ipinagbabawal na substance o pamamaraan upang mapabuti ang pisikal na kakayahan at pagganap ng isang atleta. Kadalasang layunin ng doping na mapataas ang lakas, bilis, tibay at pangkalahatang kakayahan sa sports. Ngunit itinuturing itong pandaraya at may masamang epekto sa kalusugan. Kumalat ang balita na halos kalahati ng Chinese swimming team na ipinadala sa Tokyo Olympics noong 2021, kabilang si Zhang Yufei, ay nagpositibo sa isang ipinagbabawal na performance-enhancing substance bago ang kompetisyon. Ang mga atleta ay pinayagan pa ring makipagkompetisyon matapos ideklara ng China's Anti-Doping Agency na ang positibong resulta ay dulot lamang ng kontaminasyon mula sa pagkain sa isang hotel-restaurant. Tinanggap ng World Anti-Doping Agency, WADA, ang assessment na ito ng walang apela, ngunit nagdulot ito ng backlash sa swimming community. Dagdag pa rito, nagkaroon ng hiwalay na kaso noong 2022 kung saan dalawang Chinese swimmers ang nagpositibo sa methandienone,
isang anabolic steroid, ngunit muling nilinis ng China Anti-Doping Agency ang kanilang pangalan dahil sa umano'y kontaminasyon ng pagkain. Ang mga kasong ito ay nagdulot ng matinding backlash sa swimming world at nagpataas ng pag-aalala tungkol sa transparency ng anti-doping system. Sa kabila ng mga akusasyon, walang konkretong ebidensya na nagsasabing nandaya si Pan. Ang isyu ng doping ay matagal nang usapin sa China, ngunit si Pan ay hindi pa natutukoy na sangkot sa anumang iligal na gawain. Epekto sa national pride at sport ng China. Ang mga doping scandal ay hindi lamang naglalagay sa alanganin ng reputasyon ng isang atleta, kundi pati na rin ng kanilang bansa. Sa bawat kontrobersya ng pandaraya sa sports, ang taumbayan at ang buong bansa ay nadadamay na nagiging sanhi ng pagkakahiwalay ng suporta at pag-aalala sa integridad ng kanilang pambansang programa sa sports. Isang makabuluhang halimbawa nito ay ang epekto ng mga doping scandal sa reputasyon ng mga national sports teams. Ang mga ganitong issue ay maaaring magdulot ng pagbaba ng tiwala mula sa publiko at mga taga-suporta. Ayon kay Sir Sebastian Coe, dating Olympic gold medalist at president ng World Athletics, The damage done by doping scandals extends far beyond the athlete involved. It can tarnish the reputation of an entire sport and diminish the value of its achievements, creating mistrust among fans and future generations of athletes. Ang mga skandal na ito ay hindi rin nakakatulong sa pag-unlad ng sports sa bansa. Ang mga sponsors at mga partner ng sports programs ay maaaring mag-atubili sa pakikipagtulungan sa mga kupunan na nasasangkot sa mga isyu ng doping. Ang mga coaches at sports officials naman ay maaaring mawalan ng kredibilidad at ang kanilang pangako sa pagbuo ng mga atletang may malasakit at disiplina ay nagiging sanhi ng pagdududa. Higit pa rito, ang mga doping scandal ay nagiging sanhi ng matinding pressure sa mga bagong henerasyon ng mga atleta. Ang mga kabataang nais makamit ang kanilang mga pangarap sa sports ay humaharap sa isang sitwasyon ng pagdududa at pangamba na maaaring mawala ng pangarap dahil sa mga naunang pagkakamali ng iba. Sa kabuuan, ang epekto ng doping scandals sa pambansang pride at sports programs ay malalim at malawak na nangangailangan ng patuloy na pagsusumikap upang maibalik ang tiwala at integridad sa sports. Kung totoo ang mga akusasyon, malaking dagok ito sa reputasyon ni Pan Jianlei at sa Chinese swimming team. Ngunit kung walang basehan ang mga paratang, ito ay isang halimbawa ng hirap na pinagdadaanan ng mga atletang nagsusumikap na magtagumpay. Ano nga ba ang totoo? Karapat-dapat nga ba si Pan Jianlei sa kanyang tagumpay o ito'y dulot ng pandaraya? Ano-ano ang magiging implikasyon nito sa mundo ng swimming at sa China? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share ang video. Maraming salamat at God bless.